Sobrang teary eyes na guys. Sobrang hapde. Hindi ko na alam gagawin ko. Yun nga. Ako, wala akong masabi. Sobrang... Pag iniikot ko yung eyeball ko, para papaikot ko yung eyeball ko para may tumutugso. Kaya ano ko lang talaga is mag-taste muna. Wala talagang eye clinic, walang doktor. Kasi nga, 31 talaga. New Year. Kaya yan, luha ko ng luha. Nagtitiisan ko na lang talaga. Masakit. Ewan ko rin ko lang gagawin ko. Yes, true na nagasgasan ng aking cornea dahil sa walis tingting na, sa isang pirasong walis tingting na yan. So bago ko ikwento yan guys, i-welcome ko muna kayo sa aking vlog. Hello world, hello Philippines, and hello universe. Welcome to my vlog, ang Kakentuhan Vlog. Kung makikita nyo guys, sa unang clip pala ng intro ko dito sa video na to, totally nabubulol na naman. Totally talaga, hindi ko alam kung anong gagawin ko unang-una. Nangyari ito noong last year, December 31, ng tanghali, ng alas 12 mismo na ng tanghali, kasi nagluluto ako that time ng toge. Kasalanan mo ng toge ito. And then, after kong magluto, naisipan ko talaga maglinis. Kung makikita nyo dyan guys, dyan mismo sa mga halaman na yan, is may nakatayong walis tingting kung saan ang nauna is yung pinakamalambot na part. Kaso, ang pagkakamali ko nga lang, sa sobrang hara-hara ko talaga, sa sobrang agresibo kong kumilos, yan kaya guys, please lang, huwag kayong agresibo, is hindi ko namamalayan na may walis tingting na isang piraso lang guys, isang piraso walis tingting na nasundot, na dumaan sa aking mata. Actually guys, nakasalamin pa ako nun. So, ina-expect ko talaga, dito na siya bumanda. At kung tinatanong nyo kung bakit umabot sa ganoong pamamaraan o ganoong aksidente, yun nangyari sa mata ko. Kasi nga, yung walis tambol na kukunin ko is nakatumba sa sahig. And then, kukunin ko siya. So, sobrang hara-hara ko talaga guys. Hindi ko namamalayan. Pag yuko ko is yung walis tingting is para naka-curve talaga siya. Doon siya lumusot sa pinaka mata ko talaga. Kung makikita nyo dyan, guys, sa vlog ko na yan, minalag ko na agad actually, so totoo lang, nagkaroon ako ng video, kinuha ko talaga yung mata ko, medyo namumula na talaga siya, and then, namumula-mula, and then, iyak na talaga ako, masakit na talaga siya. So, ang ginawa kong unang-una talaga, guys, is, binabad ko talaga siya sa tubig, sa timba, and then dinilat-dilat ko yung aking mata. Baka iniisip ko, baka may naiwan lang na puwing or something na konting alikabok doon kung bakit nagkakaroon ng pamumula, and then patuloy na pagluha ng aking mata. Kung makikita nyo dyan guys, yan na, umaatake na yung hapde, umaatake na yung sakit, kasi nga, hindi ko na alam ang gagawin ko. December 31, kumaga, ito na yung kabisihan ng tao, kabisihan ng pamilya namin na magluluto. Tutulungan ko nga dapat si ate na hindi ko na natulungan kasi nga nag-focus talaga ako sa nararamdaman ko dito sa aking mata. And then, nag-chat agad ako kay Ate Sophia kung anong gagawin kasi sabi ko nga sa kanya is natamaan nga ako, nagasgasan yung mata ko. Actually, ang pagkakaintindi ko talaga sa nangyari na yon is natusok talaga ako ng walis tingting na yan. And then, mga bandang hapon, humiga na ako, kahit alam kong busy na sa baba, din ako nakakatulong. Kasi nga, wala na namang handa sa taas namin. Naisip ko na lang na humiga na lang. Gusto ko man tumulong, hindi ko magawa kasi nga nasasilaw na talaga ako. Kung makikita nyo rin dyan sa mga pictures yan guys, pakikita ko na yung mga pictures, kung ano yung kaganapan ng araw na yon. Talagang sobrang namumula na talaga siya, ang hapdi na. So naisip ko ulit, magpabili ng Baisin ba or Aimo? Hindi ko alam kasi, basta dalawa sa'yo na nabili ko ng araw na yon, and then pinataka ko talaga siya. And then, ang problema lang talaga guys, hindi ko na siya ma-edit kasi nga sobrang silaw na talaga ako. Kumbaga, bawat dilat ko, nasisilaw na talaga ako, lalo lumuluha, parang kumikirot lalo. So, dumaan yung gabi, yun na yung part na parang namamagana talaga siya. And then, natatakot na nga ako.
naisipan ko agad na magtanong-tanong kung anong mga clinics sa eye clinic. Nagtanong na ako sa mga page dito sa lugar namin kung may bukas pang eye clinic na pwedeng puntahan. Actually, sa kasamaan palad is hindi siya, hindi ako nagtagumpay kasi nga that time is holiday talaga, sarado talaga. Kung mag-open at mag-resume pa yung mga clinic by December 4, December 3, basta Lunes talaga siya. Kung naisip ko na rin ng hapon na yoon, ng gabi na yoon, naisip ko na sabi ng ate ko, kasi nga ate ko is nagkaroon din ng ganyang sakit, natamaan siya. Kaso sa part niya is bubog naman, guys. Kasi may trabaho ate ko sa pabrika. Kung nagkaroon ng general cleaning, and then pag ano niya is may bubog, di rin siya nakadila. Kung sabi niya sa akin, uminom muna ako ng mefenamic and then amoxicillin. And then patakan ko na ng Vicin or ng IMO para papaano, ma-maintain lang ng first aid yung mata ko. Kung na-try ko naman talaga siya, guys. Kaso ng gabi na talaga yun, guys. Hindi na ako makatulog kasi nagawa talaga na hindi ko na maidilat yung mata ko, kumikurit-kurit talaga siya. And then, kinabukasan, nagpasama na ako sa kapatid ko talaga doon sa Pagamutang Bayan. Baka sakali ako na ako sakasakali sa magamot na magkaroon ng first aid na pwede ibigay sa akin hanggat hindi pa pumapasok yung araw ng Lunes kung saan doon magre-resume yung mga bawat clinic. Actually, guys, pag uwi namin ng Pagamutang Bayan, ina-expect ko talaga na magagamot ako. Actually, hindi rin sila makapagbigay sa akin ng gamot kasi nga, kailangan daw talaga ang tumingin sa akin is to doktor taga sa mata. Kumaga parang naisip ko that time, umuwi ulit ako and then, siyempre, nakikita ko yung itsura ko, namamaga talaga yung mata, parang naiisip ko na, nade-depress na talaga ako kasi nga hindi ako nag-enjoy talaga. Iniisip ko talaga mag-enjoy ako ngayong year na to, 2022, pero hindi nagawa. And then, continuous ko pa rin yung pag-inom ko ng gamot ng amoxicillin at saka mefenamic. Ang ginagawa ko that time is every 4 hours ako, kung tutuusin, effective naman siya, wala yung kirot, pero yung maga, yung pamumula is nandoon pa rin. Pero hindi na ganun siya kakirot. So, continuous ko yun hanggang linggo. Tatag pinagmamasa ko pa rin yung mata ko kasi kailangan ko itingnan yung mata ko kung ano na nangyayari. Pero nadugo pa rin. Ang ginagawa ko, hindi na ako lumalabas. Tulog lang ako ng tulog. Sa part na bawat tulog ko, pagigising ako, hindi ko na talaga siya maidilat. Tagang binubuksan ko na talaga yung mata ko para maidilat ko talaga. Kasi nga punong-puno na talaga siya ng muta. Siguro, baka nga siguro sa luha, sa patuloy na pagluha ko, namumuo na talaga. Sobrang hapde, sobrang sakit na talaga. So, dumating na yung Lunes, guys, tuwan-tuwa na talaga ako kasi nga, that time is, nakapag-schedule na rin ako ng 31 pa. Kaya na-expect ko kasi kung wala talagang clinic, maghihintay talaga ako ng Lunes. So, papatak ng 31, 1, 2, parang 3 days yata yung hinintay ko talaga, guys. Pero ginawa ko naman ng paraan na kapapaano maibsan yung konting pamamaga, yung hapdi ng mata ko sa pamamagitan ng pag-inom ko ng amoxicillin sa mefenamic. And then ipapatak ako every minute na siguro, guys. Every minute na talaga ng IMO. Paano? Sabi daw nila yung IMO daw is may antibacterial na rin yun. So, nakatulong talaga siya sa akin. So, tuwan-tuwa na talaga ako, guys, nang napadpad na ako sa araw ng Lunes kasi nga check up ko na talaga alas 10. Kung makikita nyo dyan sa video na yan, dyan sa Binyan Eye and ENT Clinic, yan, ang dami, guys, kung tutuusin, ang dami nakapila dyan. Kumaga, sila rin almost para naghintay rin sila ng ilang days, yung iba nga daw 1 week pa kasi nga gawa ng talagang palipat-lipat daw sila ng hospital kasi nga iba-ibang problema sa mata. That time, nang in-interview na ako ng doktor, kung ano nangyari, syempre, ikinuwento ko na kung bakit ano nangyari bakit ganyan nangyari sa mata ko, kung anong dahilan, sinabi ko talaga sa doktor. So, ang ginawa niya, in-inspect niya, tinignan niya yung mata ko kung may na-damage nga. Ayun nga, sa kasamaang palad, guys, kapapaano, is nakakatakot talaga na hindi ako nabulag kasi doon siya nagkaroon ng abrasion, parang gasgat, mismo sa gitna ng mata ko, sa cornea ko.
Ayun nga, kinabahan talaga ako. Pero hindi siya ganon kalalim, pero nagasgasan siya. Kung malalim yung gayet, siguro makakaramdam na talaga ako ng pagkabulag. So, ang ginawa guys is, niresetahan ako ni Doc ng gamot. Yan guys, ipapakita ko sa inyo yung gamot na yan. Yan yung gamot na binigay sa akin. Ito yung reseta guys. Babasahin ko na lang guys. Ito yung binigay niyang gamot. Moxifloxacin, HCl, Bigamox, 5 ml. So, ang ginawa niya, ang sabi niya sa akin, patakan ko raw ang aking mata for every 4 hours. So, nag-start ako ng 6 o'clock and then 6 o'clock after 4 hours, 10 o'clock, 2 p.m. and then 2 p.m., 5 p.m. and 9 p.m. Basta apat or limang beses mo siyang papatakan. Sorry guys, 5 beses mo siyang papatakan yung mata mo hanggang maghilom talaga yung gas-gas sa mata mo. Kasi kung hindi, magkakaroon ng side effect or something na magkakaroon ng iba sa paningin mo. And then, pinabalik ako ni Doc for second check-up. For second check-up ko, guys, nakalimutan ko i-bill kasi nga mamadali na rin ako. Gawin kahigpitan na naman dito sa binyan. Ang sabi ni Doc is, okay na. Kumaga, medyo ingat-ingat tayo, guys. And then, kailangan natin mag-ingat. Ang aralan sa akin guys siguro is huwag masyadong agresibo sa pagkakikilos. Kumaga, isipin pa rin natin na sa paligid natin. Baka minsan ko tutusin, accident prone talaga ako guys. So, guys, kung nagkaroon kayo ng accident sa mata, huwag kayong gawin nyo na agad ng first aid. Total, ang ginawa ko talaga is bumili ako ng Baisin, uminom na ako ng mefenamic and amoxicillin. Pero itong binigay ni Doc na gamot is super talagang bisa talaga. For almost ng ilang patak na ako sa isang araw, nawala na yung ugat, nawala na yung pamamaga ng aking mata. So, yun guys, kinuwento ko lang sa inyo kasi nga super sad ako ng araw na yun kasi magbabagong taon. Hindi ko nakasama yung family ko. Kumaga nakahiga lang ako habang nagpuputukan. Kumaga sama-sama talaga na lang. Well, ganoon talagang buhay. Pero kailangan pa rin natin i-continuous ang ating buhay kahit anong mangyari. So, guys, ikakat ko na tong usapan natin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat talaga. Hindi ko na po kayo isahin. Sa lahat ng mga tumulong sa akin, sa lahat ng mga nag-donate sa akin, sa pagpagamot ko, sobrang natuwa ako guys. Sobrang, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, hindi ko alam paano ko kayo maibabalik yung tulong na yan. Pero from the bottom of my heart, maraming salamat talaga guys sa inyo, sa mga ka-YouTuber ko, sa Team Panda ko, sa Team Soeng ko, sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat guys. So, dito nagtatapos ang aking vlog na way ikapapaano is nakatulong naman ito guys sa inyo. And then, maging aral na sa akin to is mag-ingat-ingat tayo. Huwag tayong bara-bara sa pagkilos kasi nga hindi natin namamalayan. Baka ma-aksidente tayo. Mas maganda, slowly but surely nga diba? So, hanggang dito na lang guys. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, just subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. So, hanggang sa muli, paalam!